Ito yung TV na 7,000 plus lang, naka-QLED na, smart TV na rin siya, ang dami pang cool features and perfect talaga ito for entertainment. So samahan nyo ko tara guys, umpisahan na natin tong video. Yo, what's up guys? I'm LD Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, sobrang excited ko kasi tingnan nyo naman yung pinadala sa atin ng ITEL. Isang set talaga. TV, may soundbar na may woofer pa. And ito yung ITEL Smart TV nila ngayon. Ito na po sa akin is yung 32-inch. And then yung isa naman na 43-inch. Yun yung siyempre yung mas mahal. So itong 32-inch guys is priced at 7,499. While yung 43-inch naman, priced at 12,999. But still guys yung presyo ng TV na to, sobrang affordable na. So sa box pa lang guys, makikita nyo na agad yung mga sulit specs niya like 125% wider color gamut, 2.4 GHz Wi-Fi connection, and yung kanyang 20 watts dual speakers at marami pa. And same din dun sa mismong speaker niya. So na-excite na ko, tara samahan nyo ako. Unbox natin to. So unang muna natin buksan guys is itong mga speaker. So syempre sa loob ng box may mga manual and ito mismong subwoofer and may kasama rin pala ito syempre na mga cable and yung mismong remote. And yung soundbar naman mismo, and ito rin soundbar guys, sa susyalin ng tignan mo kamamahalin pero affordable din talaga. Tapos ito naman yung mga saksakan niya sa likod. And then syempre buksan naman natin yung mismong TV. Sobrang dali lang i-setup nito guys kahit kayo mag-isa lang kayang-kaya nyo i-setup tong TV na to. Okay, so tanggalin muna natin itong plastic guys. Yan. Isa sa mga satisfying part. Oops. And then, i-set up na natin. And sobrang dali na lang itong i-setup guys select your language lang pagkabukas ng TV and then connect nyo sa Wi-Fi. Again, meron itong support ng 2.4 GHz sa Wi-Fi. So pag-usapan muna natin guys yung build quality ng TV na to. Meron tong metallic frameless na design. Kung papansinin nyo guys, maliit lang talaga yung mga bezels niya. So kahit super affordable lang ng TV na to, masasabi ko sa inyo, super modern din nung itsura niya. Ang nipis ng bezels guys, kung makikita nyo. And again may kasama siyang stand. Pero habang na siya sa likod guys for wall mount. So yes, pwede mo rin siya ikabit sa mga pader nyo. So yes, again, yung gustong-gusto ko sa TV na to, very modern yung design niya, manipis yung mga bezels. And kahit super cheap niya talaga, maaasahan nyo na maganda talaga yung itsura ng TV to. So pumunta naman tayo guys sa display. Itong nagpunta sa akin guys is 32-inch na QLED na siya. Yes, QLED na siya. And meron siyang 1366 by 768 na screen resolution. And then maganda rito, naka 125% wider color gamut na siya. Meaning mas vibrant at mas buhay yung mga color na pinoproduce ng TV na to. Kung makikita nyo guys, pag nanonood ako, enjoy ko rin talaga. Kasi nga, para sa akin na perfect na yung 32-inch dito sa kwarto ko. Na-enjoy ko na siya kasi hindi patay yung color. Usually yung mga TV na ganito ang presyo, patay yung kulay. So parang makaluma yung itsura ng screen ng TV. Unlike this one guys, talagang matingkad yung mga colors. Pag nanonood ako ng especially kung mga cartoons man or movies, mas na-enjoy ng mata ko kasi nga mas buhay na buhay yung color. Naman pala guys yung mga port niya sa baba, may audio jack, may LAN port, may AV in, and yung kanyang pang-antena. Then pagdating naman sa gilid guys, andito yung kanyang tatlong HDMI port, yung dalawang USB, yung coaxial audio out. So yes, kompleto na rin siya sa mga ports. And again, isa sa pinaka nagustuhan ko sa TV na to, kahit wala kang antena na ikabit kagaya ng mga lumang TV, is okay na okay lang kasi nga Android Smart TV na siya. So Android powered na to. You can log in your accounts, Google, Play Store, sa YouTube naka-login din ako. So sobrang easy to access na niya. Once na naka-login na guys yung accounts ko sa YouTube, sa Netflix, super dali na niyang gamitin. Pwede ka nang manood ng mga live sa YouTube, pwede ka nang manood ng mga favorite series or dramas mo sa Netflix. So mas may enjoy mo siya kahit hindi mo na gamitin ng mga antena kagaya ng mga lumang TV. Kasi nga ganun na talaga guys yung mga latest na TV ngayon. So pag-usapan naman natin guys yung one touch screen casting na feature ng TV na to. Actually, una nyo munang gawin syempre is i-download yung dedicated app para makas nyo yung phone nyo dito sa screen na ito. And then after nun guys, sobrang madali mo nang ma-access itong TV gamit yung phone mo. For example, tinry ko dito maglaro ng games habang nakakasting. O diba, mas malaki yung screen ko pag naglalaro ko ng games. Pwede mo rin gamitin yung YouTube, Netflix, at marami pang apps pag gusto mong i-cast yung phone mo dito sa TV na to. O diba, mas maganda yan guys, lalo na kung gusto mong mas mapadali yung paggamit sa TV na to, ayaw mong gumamit ng remote. So mas maganda yan for effortless entertainment.
And then, isa pang nagusto ko dito guys is yung kanyang Bluetooth connectivity. Kung makikita nyo, ang linis lang ng setup ko. Kasi nga, pag kinoconnect ko na yung TV ko sa mga speakers, pwede mo na lang gamitin yung Bluetooth. Hindi mo na kailangan gumamit ng, alam mo yung mga makalumang audio jack, kagaya ng mga ganon. Kasi nga, wireless connection, pwede itong TV na to via Bluetooth. So, pag-usapan naman natin guys, yung kasama niyang speakers. Ako para sa akin, okay na yung tunog ng mismong TV. Pero dahil dito sa soundbar and woofer na to, mas laling gumanda yung experience ko. So this is the Sonic Duo soundbar and woofer na merong 120 watts. Nung kinonect ko na siya guys sa TV ko dito kay Itel, mas gumanda yung experience ko lalo na pag nanonood ako ng movies. Mas ramdam na ramdam ko yung bawat eksena, especially kung action yung pinapanood ko dahil nga dito sa speakers na to. Pero kayo pa rin ang humusga kung okay sa inyong speaker. Pero para sa akin, goods na goods yung kanyang speaker. Hanggang doon nga lang guys yung ating speaker test kasi mahirap na makopyright. Pero yes, para sa akin, sobrang ganda nitong soundbar and woofer na to from Itel. So ito palang speaker guys, may iba't ibang klase ng modes to. Actually, kung titignan nyo yung likod ng remote ng speaker, ayan o, may aux-in, may Bluetooth mode, may USB mode, and marami pa. So para hindi kayo mahirapan, may iba't ibang color yan. At sa mismong soundbar, makikita nyo sa right corner na nandito yung kanyang indication light kung anong modes yung pinindot nyo. Mas maganda yan para mas mapadali. So, meron din pala ito guys na over voltage protection. Magandang protection yan guys kasi alam naman natin yung iba, sobrang addict manood ng TV, babad na babad sa panonood. So, kahit gamitin nyo to ng magdamagan, safe na safe itong TV na to kasi meron siya mga ganong klase ng protection. So, overall, masasabi ko na isa rin talaga ito sa sulit na TV setup na pwede mong mabili ngayon from Itel. Especially, kilala na rin kasi talaga yung Itel. Again, bibihira lang din talaga yung mga affordable TV na may ganito kagandang features. At talagang masasabi ko, sulit yung perang ibibili nyo dito. So, 100% marirecommend ko itong TV na ito from Itel. At ayun lang guys, kung gusto mo itong video na to, give it a thumbs up. Siyempre, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!